Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Ngayon ay August 14 na po, ilang araw na ng Christmas na po tayo. Isang magandang umaga sa inyo lahat. Salamat sa iyong panahon para tayo ay sama-sama upang pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Umpisahan po natin dito sa mga awit. 25 talata 11 hanggang 2. So basahin ko po muna ang 11. Ang iyong pangako, Yahweh, sana ito pa rin. Ang marami kong salay, iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang. Natututo ng landas na dapat niyang lakaran. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga pagpapala sa amin. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito mga kaibigan, sa 11, ang iyong pangako, ang Panginoon natin ay maraming pangako po sa atin. Ang isa sa marami niyang pangako ay hindi niya tayo itatakwil, hindi niya tayo iiwanan. Pagtandaan po natin yan, mga kaibigan, wala po tayong stress. Ang ibig sabihin, mayroon tayong stress-free na buhay. At saka ano man yung pagsubok, baliwala, dahil siyempre may pangako. Tingnan natin kahit sa Pilipinas lang, no, sa atin, sa halimbawa, iniwan ng tatay. So problemado po lahat ang membro ng pamilya, no? Subalit ba kaibigan, no? Mayroon kang kaibigan o kakilala na iniwan ng tatay o kaya ng nanay, pwede po natin i-share ito, no? Na yung pangako ng ating Panginoon na hindi niya ito itatakwil, hindi niya tayo iiwan. So sa sitwasyon na yan, pag iniwan ng tatay ang kanyang pamilya, hindi dapat mag-worry yung family na iniwan. Tapos pag malaman din natin na vengeance is mine, sabi ni Lord, ang paghiganti ay nasa kanya lamang, kaya hindi tayo dapat magtampo doon sa tatay. Ang pamilya na iwan, hindi dapat magtampo doon sa tatay na nag-iwan. Sa halip ito ay i-pray pa, no? So kailangan po natin, dahil ang sabi ng ating Panginoon dito sa Matthew 5:44, 4 po ang gagawin natin sa ating kaaway. Nang muna ating ibigin, ipanalangin, tapos pagpalain at gawa ng mabuti, no? Pero mo yan, 4 ang gagawin natin. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, na pagsundin natin na hindi tayo dapat ang gumanti doon. Si Lord na ang bala, siya ang magabay sa bawat isa. Kasi halimbawa, ang pamilya ay galit na galit doon sa tatay, pag maalaan naman na so paano na lang ang buhay. Kasi halimbawa, tingnan natin yung nanay, noong bago sila magsama ng kanyang mister, wala naman yung mister niya, pero nabuhay siya. So ibig sabihin niyan, may mga paraan. At isa pa na dapat natin pong tandaan ay hindi tayo binibigyan ni Lord na mga pagsubok sa buhay na hindi natin kaya. Ibig sabihin, kaya natin, kaya binigay sa atin, no? Kaya po yan, mga kaibigan, yun ang ating dapat tandaan. Tapos dito naman, ang taong kay Yahweh gumagalang, natututo ng landas na dapat niyang lakaran. So tamang-tama, mga kaibigan. Yung pinamahalaga lang dyan, mga kaibigan, iwanan man tayo ng lahat, subalit tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat siya sa kanyang sinabi na hindi ko kayo itatakwil at hindi ko kayo iiwanan, no? So napakagandang pangako. So yan, no? Iwanan man tayo ng lahat, no? Ano ba, mga anak, iwanan ng nanay at tatay o iwanan ng kanino man, si Lord ang bahala sa kanila, no? Mayroong ako
kong isi-share mga kaibigan.